kung walang nangyayari sa flood control anomalya, lalong lalakas ang loob ng Marcos Romualdez team, lalo silang makapangyarihan, uubusin ang lahat ng pondo ng Pilipinas. They can do anything they want to do. Why? Because they can. They will continue to be the political dynasty family, Marcos Romualdez. Sige, pabudol kayo ng pabudol, kayo rin ang kawawa. Sana matanggal na yung part list ng mga yan, walang silbi sa bayan. Mas maganda pa siguro yung milyon-milyon na natanggap nila, ibibigay sa taong bayan. Kung sususpindihin ng mga senators na involved, then dapat sususpindihin lahat na involved, hindi lang mga senadors. Ang Pilipinas now ay nasa kamay ng malaking sindikato ng mga korakot na mga leaders ng ating bansa. Ang bida na may marasakit sa ating inang bayang pinakulong. Hindi yan bababa si Bongbong Marcos sa mga kaaliyado niya. Mas titinding haharapin nilang problema pag bumaba si Bongbong Marcos. Pilit nilang pasinungalingan lahat ay aayusin hanggang sa walang mapatunayan, kaya't pating at balyena ay ligtas. Mabuhay ka, Miss Catriona Gray, for speaking to the Filipino people. It's coming from your heart. All these government officials implicated in the corruption must be put behind the bar. End quote. Natin ng reaction, opinion, itong post ng Inquirer.net. Title, We Demand Action. Si Catriona, Miss Universe 2018, Catriona Gray, isa siya sa mga aktibo na sumali sa trillion peso march, rally against corruption. Kaya nandun siya sa White Plains, sa mga mayayaman. Tatlong area ang na-monitor ko na may mga rally. Sa White Plains, sa People Power Monument, sa EDSA, at saka sa Luneta. Okay, so, ito yung pahayag ni Catriona Gray sa kanyang speech. Today, we demand action. To Ombudsman, file the cases now. To the senators, suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill because power should not be inherited. It should be earned in the service of the Filipino people. At least, meron tayong Miss Universe na aktibong lumalok, nagpapahayag ng kanyang saloobin, galit sa korupsyon. Salamat, Miss Universe. Ilan bang Miss Universe natin? Nakalimutan ko na, 4 ba? I-review natin mga Miss Universe. Nagbigay karangalan na sa Pilipinas. Pinakauna, Gloria Diaz, Margie Moran Florendo. Pangatlo si Pia Wurzbach. And pangapat, tama, 4. Sayang si Miss Manalo, naka third runner-up lang na. But at least, isa tayo sa few countries in the world na mabibilang mo mga more than 2 or 3. Naka-4 na tayo eh. Ang pinakamarami ata, Valenzuela. Valenzuela or Colombia. So, sa mga crowd estimates, nako, nakakahiya itong mga rally na ito. Mas marami pa ang mga na-deploy na police compared sa mga rallyista. May nabasa kong post kanina ni Teo Moreno ba yun? O si Dertuas. As of 2 p.m., sabi niya, ang Quezon City Police District, ang crowd estimate doon sa People Power Monument is only 4,500. Doon naman sa Luneta, may post si Atty. Guanzo na nakita ko. Baha sa Luneta, sabi niya. Baha, so parang dami. Kailang hindi. Yung drone shot na kinuha ng police, NCRPO, kakaunti, parang social distancing. Pinakamarami na, mga 2 or 3,000 doon sa Luneta. Dito sa White Plains, may napanood akong video ni Catriona Gray. Sandali lang, mga 15 seconds lang. Mas kakunti, baka wala pang 300 to 500 siguro ang nag-rally dyan sa White Plains. So, anong ibig sabihin nito? Ang taong bayan, nawawalan na ng gana mag-rally? Siguro nga. Kasi, wala rin nangyayari. Yung investigasyon, wala kang makitang progress. Ang nakakulong lang ngayon, ilan lang? 7. Kasi, pagkakalam ko, 16. Yung naisyuhan ng warrant of arrest, ang latest report ng Pangulo is 7 na ang nasa police custody. Ibig sabihin, nakakulong na yun. 2 ang magsusurrender. So, sabihin natin, nakasurrender na yan. So, 7 pa ang at large.
So, yun pa lang. Wala nang iba. Ang sumunod doon, yung si Henry Alcantara na nagsauli ng 110 million pesos. Tama ba yun? So, after na nagsauli, what's next? Hindi ko alam. Nakakadismaya. Baka, dahil nagsauli, okay na siya, hindi na siya makukulong. No way. So, ako, personally, hindi ako satisfied sa ginagawa ng gobyernong ito sa pagtugi sa mga kawatan. Opinion ko lang ito, pakitang tao lang yung ginagawa. Kasi, pilit na parang may pinagtatakpan. Ang gusto lang nilang madiin si Saldico. At yun na nga, meron ng warrant o arrest si Saldico, meron ng request para ikansila ang passport. Nakakapagtaka, dahil nung hindi pa nagsalita si Saldico, wala silang ginagawa laban kay Saldico. Nung nagsalita na siya, binulgar niya yung mga katiwalian, budget insertion ng Pangulo, ng Sandro Marcos, saka sila nag-file ng kaso, saka lumabas ang warrant of arrest at cancel ang iyong passport. Walang problema ngayon, nasaan si Saldico? Hindi nila alam. Sabi ng kanyang abogado, he has reason to believe, yung abogado na may iba ng passport si Saldico. Kaya, I also believe, dahil walang kaalam-alam ang gobyerno kung nasaan siya. Kasi kung ang ginagamit ni Saldico ay ang kanyang passport, namomonitor sana nila kung nasaan siya nagpupunta. Dahil wala silang kaalam-alam as in. Ang ibig sabihin niyan, sa opinion ko, ibang passport na ang ginagamit. So, paano nila mapanagot si Saldico? May kasalanan si Saldico. Implementor siya. Tatlong yan eh. May nag-utos, may nagplano, may nag-implement. Siya lang yung nag-implement. Dapat makulong. Paano makulong kung hindi na nila mahanap? So, where is justice? Wala pa rin. So, ituloy po natin. Huwag po tayong mawalan ng sigasig. Kasi kakaunti naman nagrarally. Salamat na lang. At mayroong Iglesia ni Cristo na nagrally noong November 16 to 17. Yan, 650,000. Balitang-balita. International. Dahil sa korupsyon ng administrasyon ito. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post-Kitty Duterte. Pahayag ito ni Senate President Vicente Tito Soto. Kung gusto daw natin, tayong mga DDS, kung gusto natin na makalabas si Tatay Digong sa kulungan, ito ang solusyon. Sabi niya, Tito Soto, sinabing kung gusto nyong makalaya si Digong, ay kailangang mag-resign ng buong pamilyang Duterte sa gobyerno. Ayon kay Senator Soto, ang pagbibitil ni VP Sara Duterte at ibang miyembro ng pamilya Duterte sa kanilang mga posisyon sa gobyerno ay makakatulong para mapabilis ang paglabas ni Digong sa kulungan. Anong inyong masasabi, mga pang-itbulaga, pang-entertainment talaga, no? Tingnan natin, people who reacted. 23,000 ang nag-react. 15,000 ang tumatawa, 4,900 ang galit. 2,300 lang ang naniwala sa kanya. So, percentage-wise, mga 95% hindi naniniwala at galit sa Senate President. 5% lang ang naniniwala sa kanya. Ay, nako. Kawawang nilalang. Yang ganyang idea na yan, pareha sila sa kaisipan ni Atty. Cristina Conte. May post o may pahayag din ni Atty. Conte, ganyan din. Maybe, sabi na Atty. Conte na, maybe, just maybe, baka mapadali ang paglabas ni Digong kung magre-resign si VP Sara. Mas okay pa itong si Atty. Conte dahil si VP Sara lang ang matandaan kung pinagre-resign. I don't know, pati ba, the whole family pala. Kasi daw, kaya hindi makalabas si Tatay Digong kasi may power pa daw siya. So, saan ang power ni Tatay Digong? Nandito sa kanyang mga anak. At mga supporters pa pala. May mga nababasa kong post o explanation na ang dami daw mga supporters ni Tatay Digong. And correct. Tayong mga DDS, millions worldwide. As in. Sino ba yun? Si former Secretary Manny Pino ng DA, sabi niya, si Tatay Digong kinamumuhian ng libo-libo lang, but minamahal ng milyon-milyon. Ako, napaiyak ako sa post ni Atty. Rowena Guanzon the day after na na-reject yung kanyang interim release.
Sabi ni Atty. Guanzon, minsan niya kay Tatay Digong, alam mo, kontra ako sa iyong war on pulburon. Alam mo yan, hindi ko gusto yung nangyari. Kaya lang, sabi niya, nung bumaba ako, kinausap ko ang mga tao sa laylayan, sa palengke, sa barbershop, sa mga kali-kali, nalaman ko yung saloobin nila na sabi nitong mga taong nasa laylayan, nakaramdam sila ng kapayapaan, nakaramdam sila ng safety, yung hindi sila natatakot nung kapanahunan mo. At nagpapasalamat sila nung kapanahunan mo. At ngayon, lahat sila na nakausap ko nagsasabi, bumabalik na naman ang kalakaran ng pulburon, wala nang kinakatakutan itong mga adiktos, binidiktos na ito. Kaya, sabi niya, napakahirap itong ginawa kong ito, tinimbang ko yung, yes, may mga nabiktima sa war on pulburon, kaya lang, tinimbang ko, mas marami itong nakinabang sa iyong ginawa. Kaya laban lang, parang ganun. Gusto ko sana, dito ka makulong, dito ka litisin sa Pilipinas, dahil sinasabi naman ng presidenteng ito, sa mga may warrant of arrest, na bumalik kayo, dahil buhay na buhay ang legal system sa Pilipinas. Oo nga, buhay na buhay ang ating justice system. Bakit kailangan pa ang isang Pilipino dadalhin sa isang banyagang korte at doon litisin? That I will never forget. Mahirap lang kasing sabihin na unforgivable kasi ang Diyos, ang utos niya is let's forgive. Sabi ko na lang, hindi ko makakalimutan. Masakit. Bilang isang mamamayang Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong, hindi ko yan makakalimutan. The infamous day of March 11, 2025, na ang group effort ng administrasyong ito, kinidnap nila ang presidente na minamahal ng milyones. The only president na nakakuha ng 85 o 88% sa kanyang approval rating pag alis niya. At nakakatawa, Pulse Asia survey sometime on April this year, siya pa rin ang may pinakamataas na rating, 63%. Compared sa kanyang anak, si BP Sara, nasa 52% lang, ang Pangulo nasa 30+% lang. Kalahati ang taas. Oh. Sitting president ka, 30+ lang rating mo. Ang pinakulong mo, 63%. Ano ka? Di ba nakakaya? So, balik tayo sa isyo. Kailangan bang mag-resign si BP Sara at ang kanyang mga kapatid? No way! In your dreams, hindi sila magre-resign. Dahil binoto sila ng sangkatawan. Tanggap namin na nakakulong ang aming Tatay Digong, but there will always be a day of reckoning. Ang Diyos gumagalaw. Hintayin namin ang galaw ng Diyos. Hindi niya pinapabayaan ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya, mga kapwa ko, ka-DDS, ituloy natin ang pagdarasal sa pamilyang Duterte. Natin ng reaction, opinion, itong post, ang balita ngayon. Title, pangalagaan natin ang ating dangal tulad ni Gat Andres o Andres Bonifacio. Sa paggunita ng Bonifacio Day, binigyan diin ni Marcos Jr. ang kahalagaan ng dangal bilang pinakabuod ng buhay at pakikibaka ni Gat Andres Bonifacio at isang tungkuling dapat isabuhay ng bawat Pilipino ngayon. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulo na si Bonifacio ay hindi lamang revolusyonaryong leader, kundi sagisag ng tibay ng loob, integridad at walang hanggang pag-ibig sa inang bayan. Sa harap ng mga hamon ng kasalukuyang panahon, iginit niya na dapat tularan ng sambayanan ang katapangan at kaprinsipyo ng Supremo. Ito ang sabi ng Pangulo, tulad ni Gat Andres, pangalagaan natin ang ating dangal. Dangal, meron ba siya? Tanong lang naman. Tinignan ko ang meaning ng honor. Honor is great respect, high esteem, paggalang, nire-respeto. Yun ang meaning ng ano. Nire-respeto pa ba siya ng nakakaraming Pilipino? May dangal pa ba na naiiwan? Yan ang pag-usapan natin. Pangalagaan natin ang ating dangal at manatiling puspos ng kadakilaan sa mga gawaing para sa ikabubuti ng lahat. Ang mag-insert.
mag-insert ng billions of pesos, may dangal ba yun? O kaya yung hindi mo naman ginawa, kaya lang pinapabayaan mo lang na para kang walang kaalam-alam sa nangyayaring korupsyon, may dangal ba yun? Tanong lang naman. Buong lugod nating isa puso ang tungkulin, wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng ating inang bayan. Palakpak naman dyan. Ang sarap pakinggan ng speech ng Pangulo eh. In fairness, magaling siyang magsalita. Pag hindi mo siya kilala eh, talagang mabubudol ka. Bilib na bilib ako sa kanya nung kampanyahan pa kasi kung nagsalita, parang Marcos Sr. ito ah. Ito na, babalik na yung magaling na presidente. Kaya lang, iba pala, hindi siya katulad sa kanyang ama. Malayo siya sa kanyang ama. Yun lang pala. Yan, pangalagahan natin ang dangal, ang ating dangal tulad ni Gat Andres. Punta muna tayo kay Bonifacio. No? Nakakalungkot ang nangyari kay Andres Bonifacio. Parang ngayon din. Kasi may hidwaan, faction, Aguinaldo faction at saka Aguinaldo and Bonifacio faction. Nung malapit nang manalo yung revolusyon. So ang nanaig, Aguinaldo faction, kaya itong Bonifacio, silang magkapatid, pinagurgor ng mga tauhan ni Aguinaldo. Ganun pang nangyari. Sakit. So, ganun nata ang style ng politika. Ang pinagawayan nila, politika din eh. So ito na, mga ngayon. Ang presidente, pinakidnap. Ang dating presidente, pinakulong sa ano. Parang sobra pa sa pinatay. Kung ako si Tatay Digong, kung ako ang kalasa kagani ka Tatay Digong, mabuti pa. Pinatay nyo na lang ako kaysa yung ikinulong ng doon sa napakalayo. Yun na lang. Yung ginawa niya kay Tatay Digong. May dangal ba yun? Karangalan ba yun ng isang bansa? Sabi nga ni Atty. Guanzon, kahit ikinulong ka, basta dito lang. Kung may kasalanan man si Tatay Digong sa kanyang war on pulburon, sige, litisin ninyo. Buhay na buhay ang justice system ng Pilipinas. Bakit hindi dito siya litisin? Bakit kailangan mo pang dalhin sa isang banyagang korte? May dangal ba yun? Nire-respeto ba siya ng nakakarami ngayon? Yun ang tanong. Kasi ang honor is respect. Great esteem. May nagrally. May nagrally pro BBM rally ngayon. Ilan sila? Sinabayan nila yung trillion peso march ng mga kakamping. Ilan? Yung pro BBM rally, 30 to 50 persons lang. Yan ang kanyang dangal. I-compare mo sa 650,000 members ng Iglesia ni Cristo na galit sa nangyayaring korupsyon sa kanyang administrasyon. May dangal ba yun? Ang dangal, kung minsan may tinatawag tayong word of honor. Palabra di honor. Dangal sa salita. Noong una, palagi niyang sinasabi, wala nang jurisdiction ang ICC sa atin. We will not cooperate. Ang dami niyang instances sinasabi ng ganon. Pagdating ng panahon, anong ginawa niya sa ating Tatay Digong? Group effort, pinakidnap, tinala. Re-respetuhin niyo pa ba yun? So, ang galing talaga niyang magsalita. As in, mapapabilib ka sa galing niyang pagsalita. People who reacted. 14,000 people ang nag-react. 10,000 ang tumatawa, 2,100 ang galit. Is that respect? Ang nag-like lang o ang nagrespeto lang sa kanya is 1,100. How many percent? 5% lang siguro. Importante po ang dangal ng isang tao. Aalis tayo sa mundong ito. Anong maiiwan ni Johnny Macanas? Yun, yung kanyang legacy. Yun, yung kanyang dangal. Pag-alis ng Marcos Jr. administration, ano ang legacy niyang iwanan? May dangal ba siyang iiwanan? Yan ang tanong ngayon.